Charis. Welcome back sa ating channel, my Itachi Warrior. In today's video, before that, don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitang video, kayong unang matataw si Carl. Taray! Sa mga hindi pa nakakapanood ng aming video ko patungkol sa mga ola-ola, and of course, in-interview natin si Ate Red, o panoorin nyo di Itachi Warrior. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuport sa aking channel at makakaasa kayo na hindi ko kayo bibiguin when it comes to education about being a responsible jutangera. Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin isa sa mga ola, okay. I'm not sure kung narinig din siya, pero parang it sounds like crush mo ako? Charis! Or cash mo ko. O di ba parang pera mo kang pera lang talaga eh. Cash mo ko. O yun nga. Si Cash mo ko. Bagong ola sa pandinig ko, mga Itachi. So, eto, Cash mo ko, Loan Philippines daw. Peso Cash Loan and Lending App. Yun ang pangalan na nang nakalagay na company dito. I'm not sure kung totoo ito or nagpapanggap lang or parang chumuchorva lang. Hindi ko maintindihan mga ola na ite. Okay, himay-himayin natin mga Itachi Warrior. Sabi dito, unlock financial ease with Cash mo ko, your go-to for quick peso loans in the Philippines. Okay. Cash mo ko provides you with a convenient loan solution. Whether you are facing emergency expenses or seeking for extra funds, Cash mo ko is your trusted partner. Partner talaga. Okay. Alright, so you can borrow from 2,000 to 80,000 pesos! Awesome! Kalokohan to. Talaga ba? Pwede kayo magpajutang hanggang 80,000 pesos? Kaloka, offering various loan types to meet your diverse financial needs. Whether it's paying bills, shopping, or other emergency expenses, on taray Cash mo ko helps you resolve them quickly. Makita nga. Alright, so ang kanyang duration ng loan is from 120 to 360 days. Sorry, di ba? That provides you with sufficient time to manage repayments easily. We understand life is unpredictable, so we offer flexible repayment plans to cater to your personal needs. May ganun! Okay, so sabi niya low interest daw. Yung interest daw niya from 0.02% to 0.05%, ensuring you enjoy the lowest financial burden during the loan process. Ano to, per day ba? Or per year? Walang sinabi or per day yung interest niya. Daily? Oo nga, yun yun. Nagkamali ko. Sabi niya, Cash mo ko serves you with competitive daily interest rates ranging from... Okay. Alright, we are committed to providing you with cost-effective solution. May paganon siya. Alright, anyway, skip na natin yan. Okay, so ito yung pinakaabangan natin. Siyempre, napaka-importante naman talaga ang pagre-review or pag-check ng reviews. Diba? Kasi ito yung mga nakajutang na. Based sa mga experience ng mga nakajutang gininges na sa loan app na ite. Okay, ang sandali, may nakita ako. Ang sabi dito sa company name nila is under daw ni Indian California Canada Lending Corp. Ano to? International. May ganun. Indian California Canada Lending Corp. Taray. May ganun. Check nyo nga kung SEC-registered siya or kung ano siya. May CIC ito. Feeling ko ano. Okay, so may SEC registration daw siya, tapos authority to operate daw. Tara ang address niya sa 2388 Amatista Street, San Andres, Bukid. No. 1017 San Andres. Saan yun? Saan yun? Metro Manila ba to? Or probinsya? Ang taray naman yan. Nangatituloy ako sa sinabi. Okay, so tita, ang rating lagab. Hindi pa pumasa sa pasang awat, tita.
1.6 ratings there. Alam na this. Okay, ito yung mga nakapag-review. Sabi dito, 1 star o 1 star. Oh no! Auto-rejected after my third loan. I paid my loan on time on my third loan. There's offer of 7.5. The amount I will only receive 5,250. I will only pay in 7 days for 7.5. Imagine, it's 4.5 yung interest nila. I tried to apply with the amount but it was auto-rejected. Pero thank you na rin at hindi ako na-approve. Baka mabaon pa ako sa jutang. Delete ko na tong app na to. This app is so amazing. So amazing pa talaga. Tapos sabi dito pa, scam o 1 star. Huwag nyo na download scam to, kukunin lang infos natin. After mag-fill up under maintenance, sabay auto-reject. Kaloka ha. Sabi pa dito, 1 star, poor services. I received a text message twice saying to complete the application here, and so I tried to apply. However, after filling out those requires information, the amount show how much I'm able to borrow. It's just auto-rejected. Grabe agad-agad. Okay, ito pa. Aba, naka 4 star ha, pero ang sabi, scam, puro under maintenance. After ko magbigay ng IDs and infos, nag-under maintenance agad. Then nag-try ulit ako after 2 days, pero ganun pa rin. Scam, wag nyo nang i-download, kukunin lang nila yung mga information nyo. Ito pa, scam, puro system under maintenance after you give your info to Allah. Ba't ganun? Puro system maintenance. Okay. So, ito ngayon nilalaman ng kanyang dashboard or yung app. May pa-welcome sila. So, hinihingi nila yung mobile phone number mo. Tapos may pa-OTP. Okay. May pa ganun pa. Maligayang pagdating daw. Okay. And then, pagkapasok mo sa app, sabihin sa'yo, hindi ka man lang papangalanan, te. Hi, mabuhay sa cash mo ko, sabi. Binabati kita. Makukuha mo ang pinakamataas na halaga ng pautang na maaari mong hiramin ng 80,000 pesos. Tarayo, 2,000 to 80,000. Tapos, simpleng proseso, mabilis na disbursement, maraming pagpipilian daw. So, yun na nga, kinukuha nilang identity mo, impormasyon ng identity, yung kung ano yung ID mo, syempre kailangan ilagay-lagay daw dyan para machuk-chak yung loan mo. Okay, syempre kailangan pa selfie, tita. Diba? Nag-selfie. Tapos, antara na siya. And then, kailangan din nila ng pangunahing impormasyon daw o primary information like your university. Saan ka nag-aral? Tapos kung ano ng layunin ng utang, yung purpose. Tara ya. Yung address. Okay, kukunin din yung employment information mo. Mga ganyan. Tita, may emergency contact. Ilan? 1, 2. Parang 3 yata yung emergency contact. Tapos after nun, tito, i-review daw nila yung application. Okay. Ang impormasyong isinumiti mo ay nasa ilalim ng pagsusuri at hindi magtatagal. Mangyaring bigyang pansin ang katayuan ng pagsusuri. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring kontakin ang aming serbisyo sa customer. Sa ilalim ng pagsusuri, ano to? Pagkatapos pumasa ang pajutang ay maaring ulitin at ang halaga ay pagtaas. Ano yun? Okay, so ito na naman, Mima. Reject! Okay, sabi doon sa kasamaang palad, ang inyong personal na impormasyon ay hindi kasalukuyang kwalipikado para sa inilaang pajutang. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng April 30. Kajutahan to no? See? So, ang dami nagsabi na nangangalap lang siya ng impormasyon. So, after maibigay ng impormasyon mo sa application, mag-under maintenance daw, tapos i-auto-reject ka. Diba? Tama ba yun? Anyways, pa-comment below naman kung anong sa tingin nyo ang layunin. May pagana. Kung anong layunin nitong si Cash Moco
sa mga Pilipino. O, nangangalap lang ba ng impormasyon or talagang sadyang scammer na talaga ito? So, let me hear from you on the comment section. Again, mag-iingat tayo sa mga ola-ola, lalo yung mga revoke na, wag nang tangkilikin. Do not engage sa mga ganitong mga ola kasi talaga ipapahamak kasi sirain ang buhay mo. Ayaw naman natin malubog tayo sa jutang, and of course, hindi ang ola ang magpapasakit sa ulo natin or magpapastress sa atin. So let's be mindful sa ating mga ini-install. Maraming salamat. Do not forget to subscribe and click the notification bell para every time nagkakaroon tayo ng ganitong video review, kayong unang matalaw si Coin. Buyers! Ang Janet.